Pagkatapos ng kasal ni Dino at si Lina, pwede na nating ideklara si Lina bilang parte ng Nagdameo family. Panimula ni Lia, ang nanay ni Dino. Hindi talaga ako boto dyan sa kasal-kasal na yan. Sambit naman ni Mike, ang tatay ni Dino. Kung ako lang masusunod, ayokong matuloy na yan eh. Daddy naman, maging considerate ka naman. Dapat matuloy ang kasal nila dahil yan ang gusto ng anak mo. Wika ni Lia. Oo nga, Dad. Hindi ba't gusto mo nang magkaapo? Dapat magpasalamat ka pa dahil binabalik ko na sa iyo yung pabor. Gatong ni Dino. Tahimik na nakaupo lamang si Selena habang harap-harapang nakikinig sa buong pamilya ni Dino ng lalaking pilit na ipapakasal sa kanya. Hayaan mo na lang kasing magdesisyon ng sarili nila itong anak mo at si Selena. Nasa wastong edad na yan. Alam naman nila ang kanilang gagawin. Ani ni Mike. Alam mo Mike, kung wala kang magandang sasabihin, lisanin mo na lang itong bulwagan. Sinisira mo ang engagement party ng anak mo. Iritable ng sambit ni Lia. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap sa gilid ang buong pamilyang nagdemo kasama si Selena, ay biglang bumukas ang malawak na dalawahang pinto ng bulwagan na siyang lumikha ng malakas na lagabog na kumuha ng atensyon ng lahat. Anak nang, natigilan si Lia dahil sa labis na pagkagulat. Halos 100 security personnel ang pumasok sa pinto ng bulwagan at nahati sa 2 hilera kaya napaatras ang lahat ng nasa loob ng bulwagan. Sino kayo? At anong ginagawa niyo rito? Wala akong maalala na inimbitahan ko kayo dito. Galit na sambit ni Lia. Naglakad siya at lumapit sa mga naglalakihang lalaking nakaharang sa pinto. Dahil sa tensyon na nangyayari, ay napalingon si Selena sa groom niya. At halatang halata dito ang pinaghalong takot at pag-aalala. Makalipas lamang ang ilang sandali ay may isa pang lalaki na pumasok sa bulwagan. Nakasuot siya ng handmade black suit na siyang lalong nakapagpalitaw ng maskulado niyang pangangatawan. At ikaw, sino ka namang lalaki ka? Tauhan mo ba tong mga to? Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na basta ka na lang pumasok dito? Sunod-sunod na sambit ni Lia. Tiningnan lamang siya ng lalaki at hindi na sumagot. Ang matalim na tingin ng lalaki ay inilibot niya sa buong bulwagan hanggang sa mahagip ng kanyang tingin si Selena. Nahanap rin kita sa wakas. Usal ng lalaki. Nang marinig ito ni Lia ay napasalubong ang magkabila niyang kilay. Bakit ganyan ka makatingin kay Selena? Tanong ni Lia. Pero hindi naman siya pinansin ng lalaking nasa harap niya. Imbis na kausapin, ay tinabig pa siya nito, kaya bahagya siyang napaatras. Lumapit yung lalaki kay Selena. Sino ka ba? Nandito ka ba para umatin sa engagement party namin? Magkasalubong ang kilay na tanong ni Dino. Matapos marinig ang sinabi ni Dino, ay masama siyang tiningnan ng lalaki nang lumingon ito sa kanya. Hindi ako nandito para makisaya sa engagement party mo. Nandito ako para bawiin ang pag-aari ko. Wika ng lalaki na siyang mas lalong nakapagpasalubong ng magkabilang kilay ni Dino. Anong ibig mong sabihin? Anong babawiin? Paglilinaw ni Dino. Bago pa sumagot yung lalaki ay hinawakan na nito ang braso ni Selena. Dahil sa pagkabigla ay hindi kaagad nakagalaw ang babae. Halo-halo ang emosyon niya ng mga oras na yon. Bago pa man makapagsalita si Selena ay binuhat na siya ng lalaki gamit ang malalaki nitong braso. Saan mo dadalhin ang fiancé ko? Sigaw ni Dino. Hindi sinagot ng lalaki si Dino. Bagkus ay patuloy na lang niyang binitbit si Selena. Ibaba mo nga ako! Sino ka ba? Nagpupumiglas na sambit ni Selena. Iniwan mo na nga ako, pati ang anak mo. Tapos ngayon engaged ka at nagpapanggap ka pa na hindi ako kilala? Sambit ng lalaki habang buhat niya sa kanyang mga bisig si Selena. Ano?
Natigilan si Selena dahil sa kanyang narinig. Sumama ka lang sa akin. Lalong hinigpitan ng lalaki ang kapit niya kay Selena. Bitawan mo nga ako! Sabihin mo sa akin kung sino ka! Puno ng takot na utos niya. Hindi siya sinagot ng lalaki. Samantalang gustong pigilan ni Dino yung lalaki na ilayo ang mapapangasawa niya sa kanya. Pero pinipigilan siya ng mga bodyguard ng lalaki. Ibalik mo nga ang fiancé ko! Sigaw ni Dino habang nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng mga maskuladong lalaki sa kanya. Handa na ang lalaki na kunin at itakas si Selena. Pero huminto siya at nilingon si Dino. Binaba niya si Selena at bigla niya itong hinalikan. Nanlaki naman ang mga mata ni Selena dahil sa ginawang ito ng lalaki. Dahil sa pagkagulat, ay persahan niyang tinulak ang lalaki at sinampal niya ito. Lahat ng tao sa loob ng bulwagan ay nakatingin sa kanila. At lahat iyon ay nakita ang ginawa ng lalaki. Manyak! Inis na sambit ni Selena habang masama ang tingin sa lalaking nasa harapan niya. Imbis na magalit at sumagot, ay nanatiling walang imik yung lalaki. Hinila pa niya palapit si Selena at muli niya itong hinalikan. Ang mainit niyang halik sa malambot na labi ni Selena ay nagdulot sa kanya ng matinding pagnanais na mas maramdaman pang dumikit ang katawan ng dalaga sa kanya. Bitawan mo nga ang fiancé ko! Muling sigaw ni Dino habang hawak pa rin siya ng dalawang bodyguard ng lalaki. Nang marinig ang sigaw ni Dino, ay kinagat ng mariin ni Selena ang labi ng lalaki. Dahil sa diin ng pagkakakagat ay napilitan ng lalaki na bitawan ng dalaga. Nang bitawan siya ni Selena, ay muli siyang sinampal nito. Dahil sa magkasunod na sampal ay bahagyang namula ang pisngi ng lalaki. Layuan mo kung manyakis ka! Hindi kita kilala! Malamig na sambit ni Selena. Sigurado ka bang hindi mo na ako kilala? Tanong nito kay Selena. Siguradong sigurado. Kaya layuan mo na ako. Bitawan mo ako dahil wala ka namang karapatang hawakan ako. Gigil na wika ni Selena. Pero kilala kita, Selena. Sa katunayan nga'y nakita ko na rin lahat ng parte ng katawan mo na tinatago-tago mo. Sambit ng lalaki, saka binigyan si Selena ng pilyong ngisi. Manyak ka talaga! Hindi pa niya maipagpatuloy ang kanyang sinasabi, ay binuhat na siya ng binata sa balikat nito. Umikot rin yung lalaki saka naglakad palabas. Ibaba mo nga ako! Baka nagkakamali ka lang! Sigaw ni Selena habang buhat siya ng lalaki. Tulong! Tulungan niyo ako! Kinikidnap ako! Habang paulit-ulit siyang sumisigaw, ay hinahampas niya ng kanyang mga kamay ang likod ng lalaki. Pero hindi naman ito natitinag. Walang nagtangkang lumapit at tulungan siya. Kaya napabuntong hininga na lamang si Selena at hinayaan na lamang yung lalaki na bitbitin siya. Sino ba talagang lalaki nito? Bakit niya ako basta kinuha na lang? Hindi ko naman siya kilala. Pero bakit niya kiniklaim na kilala niya ako? Maraming tanong ang tumatakbo sa isip ni Selena habang bitbit siya ng lalaki. Pero na isa doon ay wala namang sagot. Nang makalabas sila sa mansyon ng nagdameo ay padabog na ibinaba ng lalaki si Selena. Padabog din niyang isinara ang pinto ng kotse at lumikha ito ng malakas na tunog. Nang makasakay yung lalaki ay nilingon niya si Selena saka siya nagsalita. Bukod sa akin, anong karapatan mo magpakasal sa iba? Tanong ng lalaki kay Selena. Mahigpit rin niyang hinawakan ang magkabilang braso nito. Gamit ang kanyang mga daliri ay pinisil niya ang pisngi ni Selena at pinunasan niya ang pulang lipstick mula sa labi nito. Habang pinupunasan ng labi niya ay tiningnan ito ni Selena. Siguro ay baliw itong lalaking to dahil alam ko namang hindi kami magkakilala. Sambit ni Selena sa kanyang sarili. Matapos punasan ng lalaki ang labi niya ay biglang nagring ang cellphone nito. Kaya tumalikod muna yung lalaki kay Selena. Dahil wala naman sa babae ang atensyon nito,
ay inakala niyang pagkakataon niya na yon para makatakas. Ngunit nang sandaling bubuksan niya na ang pinto ay nakalak pala iyon. Napaayos na lamang ng upo si Selena. Bumuntong hininga siya habang napapakamot sa kanyang ulo. Sino ba talaga ang lalaking ito? Saan niya ako dadalhin? At ano bang kailangan niya sa akin? Muling tanong ni Selena sa kanyang isip. Hindi niya alam na kanina pa siya tinitingnan ng lalaki. Nagulat na lamang siya nang bigla itong magsalita. Ikaw si Selena Lastimosa. 24 years old ka na at university graduate din. Sambit ng lalaki. Si Alfonso Lastimosa ang tatay mo. Siya rin ang chairman ng Lastimosa Group. Nilingon ni Selena ang lalaki. Ngumiti siya bago magsalita. Malamang, alam ng lahat yan. Isa akong public figure. Laman ng dyaryo at internet ang mga impormasyon ko at ng pamilya ko. Kaya hindi imposibleng malaman ng isang ordinaryong katulad mong tungkol sa akin. Alam mo, nakalimot ka lang kaya hindi mo ko maalala. Pero magkakilala talaga tayo. Kilala kita at kilala mo rin ako. Sa katunayan nga'y malapit talaga tayo sa isa't isa. Kumakain pa nga tayo na magkasama eh. Hindi lang yun. Dahil nagsama rin tayo sa iisang bubong. Maraming beses na rin may nangyari sa atin. Kaya naman kilalang kilala na kita. Dahil tayo naman talaga. Sinunghaling! Sinunghaling ka kaya hindi mo ako maluloko. Inikot ni Selena ang kanyang mga mata sa lalaking nakaupo sa tabi niya. Papaano mangyayari yun? Paano ko ba papatunayan ang sarili ko sa'yo? Tanong ng lalaki habang nasa tabi siya ni Selena. Bumuntong hininga siya bago magsalita. Ay, alam ko na. Mayroon kang bahalat sa may pagitan ng hita mo. Mapula at hugis puso. Tanging mga magulang mo lamang at ako ang nakakaalam nun. Dahil kami palang nakakakita sa balat mo na yun. Nakaramdam ng kakaiba si Selena. Kaagad niyang tiningnan ang binata. Paano niya nalaman ang tungkol sa birthmark ko? Totoo nga kaya ang sinasabi niya? Tanong ni Selena sa sarili. Tahimik na ang paligid habang umaandar ang kotseng sinasakyan nila. Ilang sandali pa ay sumigaw na ang lalaking nagmamaneho ng kotse. Nandito na po tayo, sir. Huminto na ang kotseng sinasakyan nila, kaya bumaba na ang lalaki. Pinagbuksan niya rin ang pinto si Selena. Nang masulyapan ni Selena kung saan siya dinala ay napakagat siya ng kanyang labi. Bakit dinala mo ako dito sa Civil Affairs Bureau? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Selena. Ano sa tingin mo? Malamig na tanong ng lalaki. Kung may pagkakataon lang, baka nasampal ko na ang mukha ng lalaking to. Ano bang gusto niya sa akin? Bakit dito niya ako dinala? Gusto niya bang makuha ang certificate mula sa akin? Inis na tanong ni Selena sa kanyang isip habang diretso ang tingin sa lalaking nakatayo sa harap ng pinto ng kotse kung saan sila nakaupo. Walang emosyong tumayo ang lalaki sa harapan ni Selena. Saka siya nito tinanong. Ano pang inuupo-upo mo dyan? Bumaba ka na. Tara na! Inis na sambit ng lalaki. Dahil ayaw bumaba ni Selena mula sa sasakyan ay peresahan siyang pinababa ng lalaking nakasuot ng handmade coat. Kunin niyo na siya at ipasok niyo na sa loob. Utos ng lalaki. Kaagad namang sumunod ang mga bodyguard nito. Binuhat na nila si Selena papasok sa loob ng Civil Affairs Bureau. Bitawan niyo nga ako! Mga hangal kayo! Bitawan niyo ako! Nagpupumiglas pang sambit ni Selena, pero hindi naman siya binitawan ng mga to. Pirma! Untas nung lalaki. Nakakuyong pa ang kamay niya habang inabot ang marriage contract kay Selena. Sabi na nga ba, may masama atong balak sa akin. Ani Selena sa kanyang sarili. Ano pang hinihintay mo? Pumirma ka na! Hinampas ng lalaki ang mesa, dahilan para makalikha ito ng napakalakas na tunog. Napapalunok si Selena habang ang tingin ay nasa pinipirmahang marriage contract.
Mas okay na sigurong dito ako pumirma kaysa magpakasal ako kay Dino na hindi ko naman mahal. Isa pa, marriage contract lang naman ito. Napapawalang bisa rin. Sa isip-isipan niya. Gusto mo bang hawakan ko pa ang kamay mo para lamang isulat dyan ang pangalat mo at pumirma ka dyan? Lumunok si Selena bago tuluyang pumirma. Ang dami mo pang arte. Pipirma ka rin naman pala. Inikot ng lalaki ang kanyang mata kay Selena bago ito sumunod na pumirma. Zion Bernardez? Zion ang pangalan ng mokong na to? Tanong ni Selena sa kanyang sarili. Pamilyar ang apelyido niya. Hindi ko lang alam kung saan ko yung narinig o nakita. Matapos ipasa ni Zion ang marriage contract, ay pinacheck niya muna ito kung may kailangan pa bang pirmahan. Hindi to tama. Papatayin ako ni Daddy kapag nakarating sa kanyang lahat ng ito. Ani ni Selena. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Ikaw? Sino ka ba talaga? Ako? Ako lang naman yung dapat na mapapangasawa mo. At hindi yung Dino na yun. At ngayong nabawi na kita, hindi ka na muling makukuha pa ng iba. Hindi kita maintindihan. Ito na lang ang isipin mo. Hindi ako papayag na magpakasal ka sa iba. Handa akong kunin ka ng paulit-ulit hanggang sa wala ng ibang magtangkapang magpakasal sa'yo. Hindi na nakasagot pa si Selena. Hinayaan na lamang niya yung lalaki na gawin ang gusto niya. Let's get out of here. Utos ni Zion matapos niyang kunin ang kopya ng marriage certificate. Bitawan mo nga ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Ani Selena habang hawak ni Zion ng mahigpit ang braso niya. Hindi naman natinag si Zion. Sa halip ay hinawakan pa niya ang baywang ni Selena. Damang-dama nito ang malaking palad ni Zion na tila ba'y malabakal ang higpit ng hawak sa kanya. Pinilit mo lang akong pumirma, kaya alam kong hindi papayagan ng batas yan. Illegal yan! Ani Selena nang makasakay sila sa kotse. Sa kabila ng reklamo ni Selena ay inilagay ni Zion ang kamay niya sa baywang nito. Saka inilapit niya ito sa kanya. May gusto kong ipakita sa'yo. Ani Zion. Gumuhit sa noo ni Selena ang pagtataka. Kukunin ko tong oportunidad na to para ipakita sa itong litrato na matagal ko nang tinatago-tago. Dumukot sa kanyang bulsa si Zion at kinuha ang wallet niya. Kinuha rin niya ang sinasabi niyang litrato na matagal na niyang tinatago. Tingnan mo to. Nanlaki ang mga mata ni Selena sa kanyang nakita. Paano nangyari to? 3 taon na mula nang nakuhanan nito. Ang ganda ng dress mo na suot mo dito. Talagang nagniningning ka. Habang ako naman ay poging-pogi sa suot na suit ko. Nakangiting sambit ng lalaki. Wala akong matandaan sa litratong yan. Nakuha ko tong litrato na to nung umabay tayo sa kasal ng dati nating kaklase. Ang saya-saya mo pa nga dito dahil ikaw ang nakasalo sa bouquet ng bride nung araw na to. 3 taon na? Lumunok si Selena bago magsalita. Wala akong maalala kahit ano. Huwag kang mag-alala dahil sinisigurado kong tutulungan kitang makaalala. Hinawakan ni Zion ang pisngi ni Selena at nanlaki ang mga mata niya nang bigla siya nitong hinalikan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na nakatikim ng sampal si Zion matapos niyang halikan si Selena. Kinikilig ka na, no? Ani Zion, lula ng pilyong ngiti sa magkabilang gilid ng labi. Ang hangin mo naman. Tingnan mo kaya yung magkabilang pisngi mo. Halatang kinikilig ka dahil nangangamatis na yung kulay ng pisngi mo. Pangaasar pa nito sa kanya. Bakit ako kikiligin sa isang estrangherong wala namang ibang ginawa kung hindi ang nakawan ako ng halik? Aba, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi nga ako estranghero? Sinabi ko na ngang magkakilala tayo eh. Saka, kung naaalala mo lang ang totoo, ikaw mismo ang magpapasalamat sa akin. Dahil kinuha kita mula sa lalaking yun. Hindi na umimik pa si Selena.
Makalipas ang ilang saglit ay huminto na ang kotseng sinasakyan nila. Nasaan na naman tayo? Huwag kang atat. Malalaman mo rin yan mamaya. Matapos magsalita ni Zion ay lumabas na siya ng kotse. Pinagbuksan niya rin ang pintuan si Selena. Huwag na huwag mong susubukang tumakas dahil lagot ka talaga sa akin kapag ginawa mo yun. Nang makalabas na ng sasakyan si Selena ay hindi niya maiwasang mamangha. Napakagarang bahay naman ito. Of course, dahil ikaw ang nag-design at nag-approve ng layout nito. Ha? Nilingon ng may pagtataka ni Selena si Zion. Hinawakan naman ito ang kamay niya. Hindi na sumagot pa si Zion. Hinila na lamang niya ang babae papasok sa loob. Maligayang pagbabalik po, Ma'am Selena, Sir Zion. Pagbati ng mayordoma sa bahay ni Zion. Bakit kilala nila ako? Nagtatakang tanong ni Selena. Dahil dito ka. Hindi pa tapos sa kanyang sinasabi si Zion nang may isang batang lalaking lumapit agad kay Selena at yumakap pa ito sa kanya. Sino naman tong batang ito? Anak ng tokwa naman oh. Ma'am, sambit ng batang lalaki kay Selena. Namiss kita. Buti naman at bumalik ka na. Ma'am? Anak kita? Paano? Hindi makapaniwala si Selena dahil ang batang tinatawag siyang mami ay kamukhang kamukha ng lalaking nakatayo sa tabi niya. Bago pa makasagot yung batang lalaki ay hinila na ito ni Zion palayo kay Selena. Yaya Lina, dalhin mo nga tong si Ziggy sa old mansion. Huwag mo siyang ilalabas dito hanggat hindi ko sinasabi. Pero Sir Zion, wala nang puro pero yaya. Sumunod ka na lang sa utos ko kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Wala nang nagawa pa si Lina kung hindi ang hawakan ng kamay ni Ziggy at ilayo ito kay Selena. Awang-awa naman si Selena habang naririnig ang iyak nito. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo siya nilayo sa akin? Tsaka, bakit niya ako tinawag na ma'am? May anak ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Selena. Sabi mo tutulungan mo akong maalala mga nakaraang nakalimutan ko. Pero bakit ayaw mong sagutin mga tinatanong ko? Si Ziggy, anak natin siya. 3 taon na siya ngayon. 3 taon? I'm only 24 years old. Paano nagkaanak ako sa murang edad? Believe it or not, anak natin si Ziggy, Selena. Bunga siya ng pagmamahalan natin noon. Pagmamahalang hindi tinanggap ng daddy mo. Pero hindi ko maintindihan, Zion. Kung may anak tayo, ibig sabihin ay nagkaroon tayo ng relasyon noon? Ngumiti si Zion bago magsalita. Hindi lang tayo magkarelasyon. Muntik na rin tayong ikasal. Muntik? Tumango si Zion bilang tugon. Bakit muntik lang? Bakit hindi natuloy? Nagsimula nang maglakad si Zion paakyat ng 2nd floor. Ang iyong ama ang number 1 basher ng relasyon natin. Kaya hindi natin magawang magpakasal. Ayaw niya sa akin. Kaya nga kahit gustuhin ko pa na pakasalan ka, hindi ko magawa. Dahil palagi niya akong tinututulan. Pero nagawa mo na. Pinapirma mo pa nga ako, di ba? Iyon lang ang paraan para makuha kita. Mukha ka namang desente. Mukha ka namang mayaman. Pero bakit tinutulan ni Daddy ang relasyon natin? Bakit siya against sa'yo? Ayaw niya sa akin dahil isa akong illegitimate son of the mayor. Anak ako sa labas. Anak na kinakahiya kaya ayaw niya. Dahil hindi ako pwedeng maipagmalaki. Nakakahiya ang pinagmulan ko. Kaya pala pamilyar ang apelyido mo. Anak ka pala ng mayor. Ganun na nga. Kaya hindi ako matanggap ng daddy mo. Hindi na nagsalita pa si Selena. Napapalunok na lamang siya dahil sa mga revelasyong sinasabi ni Zion. Nang marating nila ang 2nd floor, ay kaagad na isinarado at nilak ni Zion ang pintuan. Bakit nilak mo pa? May masama kang balak sa akin oh. Ani si Lina. Ngumisi naman si Zion. Masamang balak?
Nakuha nga kita nang hindi kita pinilit. So kaya kong gawin ng paulit-ulit. Nakuha mo noon. Pero hindi mo na makukuha ulit ngayon. Matapang na sagot niya dito. Hindi ka sure? Ngumiti ng mapanlin lang si Zion pagkatapos niyang magsalita. Naupo rin siya sa kama. Habang tahimik na tinitingnan ni Selena si Zion ay nag-isip siya ng paraan para takasan ito. Gustong-gusto na rin niyang tumawag ng pulis ng mga sandaling yun. Alam ko yung iniisip mo. Huwag na huwag mong gagawin ng tumakas. Asawa na kita ngayon kaya mananatili ka dito. Mananatili ka dito kahit na ngayong araw lang. At ipapangako ko sa'yo na papakawalan din kita bukas. Talaga? Hindi ko kailangang lokohin ka. Ang pangako ay pangako. Sige ba? Basta kapag hindi mo tinupad yan, malalagot ka sa akin. Ako pa talaga ang malalagot Umiiling na sabi ni Zion. Asawa na kita, Selena. Whether you like it or not, kailangan mo magstay dito. Oo na, sige na. Itahimik mo na nga lang yung bibig mo. Tumahimik ka na lang muna. Umurong ka dyan. Papahinga na muna ako. Ngumisi na lamang si Zion. Umurong lamang siya ng kaunti upang bigyan ng espasyo si Selena. Kinahapunan, naalimpungatan si Selena dahil sa sunod-sunod na malalakas na katok sa pinto. Nagtingin-tingin siya sa paligid at natagpuan niyang nakatungo sa lamesa si Zion. Marahang tumayo si Selena, sa kanya binuksan ang pinto. Narinig naman ni Zion ang lagitik nito, kaya itinunghay niya ang kanyang ulo sa pag-aakalang tatakas si Selena. What do you think you're doing? Tatakas ka, no? Tatakas? Tumayo lang ako dahil may kumakatok. Kung gusto mo, ikaw na magbukas. Muling bumalik sa kama si Selena. Muli naman silang nakarinig ng katok. Kumamot sa kanyang ulo si Zion bago siya tumayo. Hindi ba't pinapapunta na kita sa old house? Bakit nandito ka na naman? Ani Zion pagkabukas niya ng pinto. Nagagalit si Grandma kaya pinabalik niya ako dito. Pinahatid niya po ako sa driver nila. Bakit hindi mo sinabing, sinabi ko Daddy? Ayaw lang maniwala ni Grandma sa akin Mahinang sagot ng bata. Kumamot sa kanyang ulo si Zion. Where's Mommy? Nandito raw po si Mommy. Hinawi ni Ziggy ang daddy niya, na animoy maliit na tao. Nang makitang nakaupo si Selena sa kama, ay pinuntahan niya ito agad. Mommy! I miss you! Bungad ni Ziggy. Gusto niyang sunggaban ng yakap si Selena. Kaso nga lang ay masyadong mataas ang kama. Hindi kita kilala, bata. Sino ka nga ulit? Dahil sa sinabi ni Selena, ay bumakas sa mukha ni Ziggy ang lungkot. Hindi mo ko maalala, Mommy. Ako yung munting kayamanan. Sabi mo pa, ako ang kayamanang hindi kailanman nila maaagaw. Lumunok si Ziggy bago muling magsalita. Ang iyong munting kayamanan ay miss na miss ka na, Mommy. Buti na lamang ay natapos ka na sa magic school mo. Magic school? Anong magic school ang sinasabi mo? Tsaka, bakit mo ba paulit-ulit na tinatawag na Mommy? Wala akong maalala na nagkaroon ako ng anak. Nilingon ni Selena si Zion bago muling nagpatuloy. Zion, ano bang sinasabi ng batang to? Sa kabilang banda ay nakaakyat na si Ziggy sa kama at hawak na niya ang kamay ni Selena. Sabi ni Daddy, nagpunta ka raw sa magic school kaya ka nawala ng ilang taon. Ginamitan ka raw ni Lola ng black magic kaya ka nakalimot. Pero wag ka mag-alala, Mami. Tutulungan kita na maalala ang lahat. I'll make you remember. That bitch made his son believe that fairy tale was true. Anak ng tokwa talaga tong lalaki na to. Sa isip-isip ni Selena. Samantala ay nanatili si Zion sa kabilang gilid ng kama. Diretso ang tingin niya sa dalawa. Ziggy, anak. Gusto mo bang tumabi sa amin matulog? Sa amin? Kasama ka rin? Gulat na tanong niya dito. Of course. We're already married, right?
We're already husband and wife, so technically, walang masama kung magtatabi tayo sa iisang higaan. Pero hindi, shh! Si Ziggy ang tinatanong ko, hindi ikaw. Ani Zion. Ziggy, gusto mo bang matulog sa tabi namin ng mami mo? Tiningnan ni Selena si Zion ng masama. Bumuntong hininga siya bago kausapin ang sarili. Ano ba talagang gusto mangyari ng lalaking to? Mapapayagan ko pa tong bata na tumabi sa akin dahil 3 taon pa lang naman siya. Pero ang tumabi ang lalaking to na hindi ko naman kilala. Hindi maaari. Sabi niya sa sarili. Samantala, nang marinig ni Ziggy ang sinabi ni Zion, ay ngumiti ito ng pagkalaki-laki. Of course, Daddy. I want to sleep with you and Daddy. Gusto kong pumwesto sa gitna nyo. Sambit ng bata. Napatingin naman si Selena kay Zion. Bakit kasama ka pa? Pwede naman itong bata na lang ah. Wika niya dito. Ziggy, sabihin mo nga sa mami mo na gusto mong magkatabi kami pareho. Kapag hindi pumayag ang mami mo, hindi kita papayagang matulog dito. Pananakot niya sa anak. Mami, please, pumayagan na po na makatabi kami ni Daddy. Ayaw mo pong mabuong pamilya natin? Ayaw mo po bang makasama ang munting kayamanan mo? Pero kasi, anong desisyon mo, Selena? Hahayaan mo na lang bang magmukmuk ang kawawang batang yan? I love you, Mami. Hindi mo na po ba akong mahal? Bakit ayaw mo po akong makatabi? Nagsimula nang tumulo ang luha ng bata. Awa naman agad ang naramdaman ni Selena, kaya wala siyang choice kung hindi ang ibigay ang nais ni Zion. Bumuntong hininga siya bago magsalita. If it wasn't for Ziggy, hindi ako papayag na makatabi ka. Humiti ng nakakaloko si Zion. Well, at least, marunong ka ring maawa sa anak mo. Maganda yan para mas mapalapit ka sa kanya at sa nakaraan mo. Matapos iyon sabihin ni Zion ay nagpaalam na muna siya. Ziggy, take care of your mom, okay? Tell her na huwag siyang magtatangkang tumakas dahil gwardyado ang bahay natin. Konting maling galaw niya lang ay ilalayo ko siya sa'yo. Saan ka pupunta, Daddy? Magpapahanda ako ng dinner kay Yaya Lina. May mga importanteng bagay rin ako na aayusin kaya ikaw munang bahala sa mami mo, okay? Okay, Daddy. Ako na muna po ang bahala kay Mami. Ngumiti si Ziggy pagkatapos niyang magsalita. Habang si Zion naman ay ilang sandali ring nakipagtitigan kay Selena bago siya umalis. Ziggy ang pangalan mo, hindi ba? Tanong ni Selena matapos tuluyang mawala si Zion sa paningin niya. Opo, Mami. Ziggy po ang pangalan ko at sabi ni Daddy, ikaw daw po mismo ang nagpangalan nun sa akin. Gusto mo raw po kasing isunod sa first letter ng name ni Daddy ang name ko eh. Kaya Ziggy po ang naging pangalan ko. Saglit na natahimik si Selena. Ziggy, I'm sorry, pero ayokong lokohin ka. Hindi kasi talaga kita nakikilala eh. It's okay, Mami. Naiintindihan ko po. Ipagdarasal ko na lamang po na sana'y dumating na yung araw na maaalala mo po ako. Matapos sabihin ni Ziggy yun ay yumakap siya ng mahigpit kay Selena. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Ito ba ang tinatawag na lukso ng dugo? O sadyang naaawa lang ako sa batang to? Makalipas ang 2 oras. Ma'am Selena, nakahanda na po ang hapunan. Pinapatawag na rin po kayo ni Sir Zion sa kusina. Wika ni Yaya Lina matapos niyang kumatok sa pinto. Sige po, susunod na rin po kami. Ani si Lina. Tumayod na siya at inabot ang kanyang kamay kay Ziggy. Tara na Ziggy, pinapatawag na tayo ng daddy mo. Sige po, tara na po Mami. Masama pong pinaghihintay ang pagkain. Nangiti sa labi ni Ziggy habang hawak ang kamay niya. Hila-hila niya ito patungo sa kusina. Alam kong masyadong nakakapagod ang araw na to para sa iyo, Selena. Kaya ipinaghanda ko lahat ng paborito mong pagkain. Ani Zion
habang nakaupo sa malaprinsipeng upuan. Paano niya nalaman ang paborito kong pagkain? Tanong ni Selena sa kanyang sarili habang isa-isang tinitingnan ang mga pagkain na nakahanda sa lamesa. Alam ko ang iniisip mo. Maupo ka na't magsimula na sa pagkain. Wika ni Zion. Yaya Lina, asikasuhin mo si Ziggy. Alalayan mo na siya para makapag-prepare na siya bago matulog. Walang alinlangang sumunod si Yaya Lina sa utos ni Zion. Habang si Selena naman ay nagsimula na rin kumain. Dahil sa mahaba at nakakagutom na araw, ay walang ginawa si Selena kung hindi ang kumain ng kumain. Nang matapos siya ay napahimas na lamang siya sa kanyang tiyan. Maganda ka pa rin kahit mukha kang buntis. Nakangising sambit ni Zion. Napatingin sa kanya si Selena bago nito tiningnan ng tiyan niya na parang buntis nga. Huwag mo nga akong asarin. Busog lang ako ngayon pero bukas ay sexy na ako ulit. Wala akong sinasabi. Nakangisi pa rin si Zion habang nagsasalita. Linisin mo na si Ziggy, Yaya Lina. Tapos na siyang kumain. Napalunok si Selena. Naalala niyang wala nga pala siyang dala na kahit na anong damit, maliban sa puting dress na suot niya ngayon. Zion. What do you need? Wala akong damit. Nakakahiya pero may maipapahiram ka ba sa akin? Si Yaya Lina na ang bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo na muna siyang tapusin ang pag-aasikaso kay Ziggy. O siya, maiwan muna kita ha, dahil may mga aasikasuhin pa ako. Matapos sabihin ni Zion yun ay umakyat na siya, habang si Selena naman ay naiwang mag-isa sa kusina. Aayusin na sana niya ang lamesa nang may isa pang kasambahay na dumating. Naku Ma'am Selena, ako na po dyan. Trabaho po namin yan. Okay lang, hinihintay ko pa rin kasi si Yaya Lina dito. Kaya tutulong na lang muna ako sa inyo habang hinihintay siya. Nahiya naman agad ang kasambahay. Naku, umakyat na lamang po kayo sa kwarto ng inyong anak para nang sa ganun ay maasikaso na rin po kayo ni Yaya Lina. Maiinip rin po kasi kayo dito kapag dito po kayo naghintay. Pero kasi hindi ko alam kung nasaan ang kwarto ni Ziggy. Wala kasi akong maalala na kahit ano eh. Medyo nahihiya niyang sagot dito. Alam po namin na nawala po ang alaala niyo ma'am. Kaya naiintindihan po namin kayo. Pag akyat niyo po, nasa dulong pinto po ang kwarto ni Ziggy. Sa bandang kanan po. Sige. Sige, salamat. Kaagad na umakyat si Selena. Pagkatapos niya sa kwarto ni Ziggy, ay naabutan niya na binibihisa ni Yaya Lina ang kanyang anak. Ginulat mo naman ako, Mami. Ano pong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Hindi ka na po ba makapaghintay na makita ako? Ngumiti lamang si Selena dahil sa sinabi nito. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa katulong nila. Yaya Lina, bilin ni Zion na itanong ko sa iyo ang concern ko. Wala kasi ako nadalang kahit anong damit dahil biglahan na lang akong dinala ni Zion dito. May papahiram ka ba sa akin na pwede kong gamitin kahit ngayong gabi lang? Hihiram? Hindi mo po kailangan manghiram, Ma'am Selena. Mayroon ka pong sariling walk-in closet. Ha? Papaanong? Asawa po kayo ni Sir Zion. Matagal na po kayong nagsasama kaya marami ka pong gamit dito, ma'am. Hindi ko nga lang po sigurado kung kakasya pa po yun sa inyo dahil 2 taon na po kayong hindi umuwi dito. Paliwanag ng katulong. 2 taon? So ibig sabihin, posibleng totoo nga talaga ang lahat ng sinabi ni Zion? Baka nga, totoo ang lahat ng tinuran niya. Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Selena sa kanyang sarili. Gusto niya po bang puntahan na, Ma'am Selena? Nasa loob lang po yun ang kwarto niyo ni Sir Zion. Nandun? O sige, ako na lamang ang kukuha at mamimili ng isusuot ko. Tumango na lamang si Yaya Lina bilang tugon. Habang si Selena naman ay kaagad nang nagtungo sa kwarto nila ni Zion. Nang makapasok si Selena sa loob ay kaagad siyang dumiretso sa sinasabing walk-in closet ni Yaya Lina. At nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong totoo nga ang sinabi nito. Lahat ay maganda at mukhang lahat ay kasya pa rin sa kanya.
Gusto pa sana niyang magsukat kaso anong oras na rin. Kaya namili na lamang siya ng damit na maaari niyang ipangtulog. Ang tagal mo naman sa loob. Ani ni Zion. Napahawak pa sa dibdib si Selena dahil sa sobrang gulat dito. Bakit ba bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan? Papatay mo ba ako sa gulat? Inis na sambit niya dito. Kasalanan ko bang magugulatin ka? Oo nga pala. Huwag na wag mong susubuking pumwesto malapit sa akin ha. Binabalaan na kita. Ngumisi si Zion bago siya sumagot. Ano pa bang kinakatakot mo? Ang may mangyari sa atin? Oh come on Selena. Nabuo nga natin si Ziggy noon eh. Pwede naman tayong gumawa ulit tapos papangalanan naman nating Zillian. What do you think? Inikot ni Selena ang kanyang mga mata kay Zion na kasalukuyan ng nakaupo sa kama. Shut up! Wala akong maalala kaya huwag mo nang gumatong pa. Tumawa na lamang si Zion hanggang sa makalipas ang ilang sandali ay kumatok na rin si Ziggy. Humalik lamang siya sa kanyang mami at daddy bago sila nagpatuloy ng matulog. Kinabukasan, anong tunog yun? Ani si Selena habang kinukusot ang magkabila niyang mata. Nang mapagtantong cellphone niya ang tumutunog ay nagmadali siyang sagutin ito. Ngunit hindi siya makakilos dahil nakayapos sa baywang niya ang kamay ni Zion. Bakit magkadikit na kami ng mokong na to? Nasaan na si Ziggy? Tanong ni Selena habang nakatingin ng masama kay Zion. Good morning. Bulong ni Zion sa tainga ni Selena. Ang boses nito ay tila kumikiliti sa kanyang tenga. Napakahimbing naman ang tulog mo. Namiss mo bang makatabi ako? Bitawan mo nga ako. Alisin mo ang iyong kamay sa akin. Lumayo ka sa akin. Sambit ni Selena. Tsaka, nasan si Ziggy? Bakit wala siya dito? Setup ba to para lamang makatabi mo ko? Relax, Selena. Relax. Wala akong kahit anong ginawa sa'yo. Gising na si Ziggy. Sadyang sanay lang siyang gumising ng alas 7 ng umaga, kaya hindi ka na niya ginising. Magsasalita pa saan siya nang biglang magring muli ang kanyang cellphone. Kukunin na sana ni Selena ang cellphone niya, ngunit naunahan siya ni Zion. Selena! Sigaw ng nasa kabilang linya. How dare you to not answer all my calls? Palagi na lang bang gulo at kahihiyan ang idudulot mo sa pamilya natin? Bumalik ka na dito sa mansyon. Nanggigigil na talaga ako sa'yo eh. Kapag ginawa mo pa ulit ito, hindi ko na talaga alam kung kanino pa kita ipapakasal. Akala ni Selena ay papabayaan lamang ni Zion ang daddy niya na magsalita ng magsalita. Ngunit nagulat siya nang bigla itong sagutin ni Zion. Mr. Lastimosa, asawa ko ng inyong anak. Sino pa bang gusto mong ipakasal sa kanya ha? Sino ka? May nginig sa boses ng daddy ni Selena habang nagsasalita ito. Ako nga ang asawa ng anak mo. So, ikaw yung panghas na kumuha sa anak ko sa engagement party niya kahapon? Ikaw, tama na. Hindi mo na kailangan magsalita pa. Mabilis na inagaw ni Selena ang cellphone niya kay Zion at saka pinatay ang nasabing tawag. Gusto ko nang umuwi sa bahay ko. Pauwiin mo na ako. Gusto ko na makita ang pamilya ko. Sigaw ni Selena. Bahay mo? Tinignan ni Zion ng diretso si Selena. Ito ang bahay mo, Selena. Wala ka ng ibang bahay bukod dito. Gusto ko nang umuwi sa mga magulang ko. Gusto ko nang umuwi sa Lastimosa family. Bumuntong hininga si Zion, saka siya tumayo. Fine. Pag-usapan natin yan pagkatapos ng agahan. Matapos sabihin ni Zion yun ay tumayot na siya at sinundan naman siya ni Selena. Pagbaba ni na Selena at Zion ay sinalubong naman sila ni Ziggy. May hawak pa itong porselanang pinggan at nakasuot ng cute na apron. Magandang umaga, Mami, Daddy. Pagbati ni Ziggy. Naghanda ako ng paborito mong waffles, Mami. Nagpatulong ako kay Yaya Lina na gumawa niyan. Kahit malayo kay Selena ang waffles na niluto ni Ziggy, ay amoy na amoy pa rin niya ang bango nito.
Babalik ka ba kila Lola ngayon, Mami? Matagal ko nang hindi nakikita si Lola eh. Pwede ba akong sumama? Ziggy, tama na. Sigaw ni Zion. Tiningnan ni Ziggy si Zion. Awang-awa naman si Selena dahil sa itsura ng mukha ng anak. Bakit ba ganyan mo siyang tratuhin? Napakabata niya pa. Napaka-inosente niya. Ani Selena. Kung hindi mo kayang makita at marinig ang mga ginagawa ko sa anak ko, you better stay here. Manatili ka dito. Manatili ka sa tabi niya. Pero, hindi pa tapos sa kanyang sasabihin si Selena nang biglang tumayo si Zion. Ayusin mo na yung sarili mo. Ihahatid na kita sa bahay ng mga magulang mo. Matapos marinig ang sinabi ni Zion, ay nilingon ni Selena si Ziggy. It's okay, Mami. Just promise me na babalik ka po ha. Balikan mo po ako dito. Tumango na lamang si Selena. Hinalikan niya sa noo si Ziggy bago siya umakyat sa kwarto para mag-ayos. Makalipas ang 2 oras, bumalik ka sa bahay kapag naayos mo na ang problema mo dito. Or else, lagot ka. Banta ni Zion. Fine. Ani Selena, saka padabog na sinara ang pinto ng kotse ni Zion. Nang makapasok si Selena, ay ramdam na niya ang tahimik na paligid. Nang marating niya ang opisina ng daddy niya ay napansin niya ang nakaawang ang pinto nito at rinig din niya ang usapan sa loob. Mr. Lastimosa, kahihiyan ang ginawa ng inyong anak sa engagement party na naganap kahapon. Mayayaman at prominenteng tao pa naman mga nagsidalo. Umalis lamang ang anak mo kasama ang ibang lalaki sa harap ng maraming tao. Gusto ba niyang gawing katatawanan ng pamilya namin? Ano na lamang sasabihin ng iba? Nakakahiya. Sambit ng isang tinig. Hindi ko alam na gagawin niya ni Selena. Malinaw na ang usapan namin eh. Depensa naman ang kanyang ama. Sabihin niyo kung ayaw niyo sa Nagdameo family. Hindi yung pinapahiya niyo kami sa maraming tao. Nagmukhang tanga ang anak ko doon. Nakakairita kayo. Dahil sa mga binitawang salita ni Leah, ay hiyang-hiya si Alfonso sa ginawa ng kanyang anak. Wala siyang magawa kung hindi ang maupo at pakalmahin si Mrs. Nagdameo. Pasensya ka na talaga sa ginawa ng anak ko. Kumalma ka muna. Hayaan mong kausapin ko ang anak ko. Mag-relax ka muna. Nasaan na ba ang Selena na yon? Paano ako kakalma kung ayaw mong sabihin sa akin kung nasaan ang anak mo? Nandito ako. Bigla ang sambit ni Selena. Nagulat ang lahat dahil sa pagpasok niya. Kaagad na tumayo si Alfonso. Sa kanya binigyan ng malakas na sampal ang kanyang anak. Bastarda! Tingnan mo ang ginawa mo! Let me explain, Dad. Ano pang ipapaliwanag mo? Hindi na nga natuloy ang business deal sa pagitan ng kumpanya natin at ng Nagdameo Group. Kailangan pa natin magbayad ng danyo sa kanila. Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang kailangan nating bayaran sa kanila? Dad, please. Hindi ko na alam kung anong pang dapat kong gawin para tumino ka. Sobra-sobra ng kahihiyan ang binibigay mo sa akin. Bago pa makasagot si Selena, ay tumayo na rin si Leah. Nilapitan siya nito at binigyan ng magkabilang sampal. Kulang pa yan para sa kahihiyang binigay mo sa pamilya ko. Kulang pa yan sa kabayaran sa ginawa mo. Hindi nakapagsalita agad si Selena dahil bahagyang nag-init ang magkabilang pisngi niya dahil sa nasabing sampal. Alfonso, huwag mong kalimutang ihulog ang 3 milyon sa bank account ko. Ngayong araw lamang ang bibigay kong palugit sa'yo. Kapag hindi mo nagawa yun, pasasabugin ko lahat ng baho mo. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo napapabagsak. Ginago niyo ang anak ko. Matitikman niyo ang galit ko. Galit na sambit ni Leah. Iritabling nilisan ni Leah ang opisina ni Alfonso. Nakasalubong naman niya ang anak niyang si Dino sa labas. Anong nangyari, Mami? Nakausap mo ba si Selena? Itutuloy na ba ang kasal namin? Excited na sambit ni Dino. Wala nang kasal na magaganap. Ayoko nang ma-involve ang pamilya natin sa pamilya nila. Pero Mami, mahal ko po si Selena. Let yang pagmamahal yan. Ihahanap na lang kita ng ibang pakakasalan mo. Ayoko nang madawit pang muli ang apelyido natin sa mga Lastimosa.
Nagkakaintindihan ba tayo? Wala nang nagawa si Dino, kaya sumang-ayon na lamang din siya sa nais ni Lia. Samantala, patuloy pa rin pinagsasabihan ng masasakit na salita ni Alfonso ang kanyang anak. Baon na nga tayo sa utang. Dinagdagan mo pa ang problema natin. Sa tingin mo, saan ako kukuha ng 3 milyong sinisingil nila sa akin dahil sa ginawa mo? Saan ko huhugutin ng ganong kalaking pera? Baon na nga tayo sa utang. Nagdagdag ka pa ng problema. Galit na sambit nito. Hindi na magawa pang magsalita ni Selena. Pakiramdam niya'y patong-patong na ang problema ang dumarating sa kanya. Lumabas ka nga muna. Umalis ka na muna bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Nagtitimpi na sambit ng ama. Buntong hiningang nilisan ni Selena ang opisina ng daddy niya. Paglabas niya ay eksaktong nagring naman ang cellphone niya. Anak na! Nanlaki ang mga mata ni Selena matapos makita ang pangalan ng tumatawag. Paano nalaman ng mokong to ang number ko? Kumusta ka dyan? Tanong ni Zion. Bumaba ka na dito. May bibigay ako sa'yo. Pwede ba? Tantanan mo muna ako. Problemado na ako. Huwag ka nang dumagdag. Sagot niya dito. Hindi ako magiging problema. Tutulungan pa nga kita eh. Napabuntong hininga na lamang si Selena. Saka siya nagpasyang bumaba at puntahan si Zion sa gate. Pagbaba ni Selena ay pinagbuksan lamang siya ng pinto ni Zion. Take this. Ibigay mo yun sa tatay mong pera lang ang iniisip at hindi ikaw. Pagbukas ni Selena ng bag na inabot sa kanya ni Zion ay nanlaki ang mga mata niya. Paano ka nakakuha ng ganito kalaking pera? Saan to nanggaling? Lumunok si Selena bago muling nagpatuloy. Hindi, kunin mo to. Hindi ko matatanggap ang tulong mo. Kaya kong masolusyonan ang sarili kong problema. Pagmamatigas niya dito, napabuntong hininga na lang tuloy ang lalaki. Paiirali mo pa ba ang pride mo? Narinig ko ang lahat ng sinabi sa'yo ng daddy mo. Gayon din ang ginawa ng Lia na yun sa'yo. If you don't want to take actions, ako na ang gagawa nun para sa'yo. Matapos magsalita ay pinaandar na ni Zion ang kotse niya. Sa sobrang bilis nun ay halos mapahawak na sa backseat si Selena. Gusto mo bang sumama o gusto mong makita ang gagawin ko sa babaeng umalipusta sa'yo? Tanong ni Zion matapos niyang ihinto ang sasakyan sa tapat ng mansyon ng mga nagdameyo. Lumunok si Selena. Tumango siya sa lalaki. Sabay silang pumasok sa loob at pagpasok nila ay sinalubong agad sila ng mga guards. Si Lia ang kailangan ko. Iharap niyo siya sa akin kung ayaw niyong walang matirang buhay sa inyo dito. Pagkasabi ni Zion noon ay isa-isa namang nagdatingan ng mga dosenang bodyguard niya. Sa takot ay kaagad nilang tinawag si Lia. Sino bang Natigilan si Lia matapos masulyapan ng grupo ng bodyguard ni Zion. Kayo na naman? Ano na naman ang ginagawa niyo dito? Nagpunta ako dito para magbayad ng utang sa inyo. Utang? Walang pagdadalawang isip na binuksan ni Zion ang bag na dala niya. Nagningning ang mga mata ni Lia dahil sa limpak-limpak na pera na nasa loob ng bag. Akin na, ibigay mo na sa akin. Akmang aabutin na sana ni Lia ang bag na inabot ni Zion nang muli niya itong bawiin. Anak ng, pinagtitripan mo ba ako? Inis na sambit ng ginang. Do you really think na ibibigay ko na lamang sa'yo ng ganun kadali ang pera to? I will give you this money. Pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Utal na sambit ni Lia. Lumunok si Zion at ngumisi rin siya bago magsalita. Lumuhod ka sa harap ni Selena. Halikan mo ang paa niya at humingi ka ng tawad. Huwag kang titigil hanggat hindi kita pinapahinto. Ha? Nahihibang ka na ba? Baka nakakalimutan mong nakatapak ka pa rin sa pamamahay ko. Dumukot ng baril si Zion habang ang mga tauhan niya'y isa-isang tinutok ang kanilang mga baril kay Lia. Mamili ka. Gagawin mo ang gusto ko?
o bubulagta ka dyan at hindi ka na muli pang sisikatan ng araw. Napalunok si Leah. Ayaw niyang lumuhod kay Selena, ngunit ayaw niya rin namang mamatay ng maaga. Kaya naman wala siyang ibang choice kung hindi ang piliing gawin ang nais ni Zion. Mangiyak-ngiyak siyang lumuhod sa harap ni Selena habang ginagawa ang nais ni Zion. Diring-diri siya sa kanyang mga ginagawa. Makalipas lamang ang ilang saglit ay biglang dumating si Dino. Kitang-kita niya ang ginagawa ng kanyang ina at halos maging siya ay nandidiri rin dito. Mami! Lalapitan na sana ni Dino ang kanyang ina nang ibaling sa kanya ni Zion ang pagtutok ng baril. Sige, lumapit ka. Para ikaw naman ang maunang bumulagta. Ani Zion. Napaatras naman si Dino dahil doon. Get out of here! Matigas na utos ni Zion. Nasindak sa mga tutok ng baril si Dino, kaya kumaripas na agad ito ng takbo palabas. Samantala, awang-awa naman si Selena kay Leah. Halos basang-basa na nga ang sapatos niya dahil sa mga luha nito. Huwag kang maawa sa babaeng yan. Halos mamaga ang magkabilang pisngi mo dahil sa ginawa niya. Pero Zion, lumunok si Selena bago muling nagpatuloy. Tama na, please. Okay na ako. Pasalamat ka at napakabait nitong si Selena. Dahil kung hindi, pababayaan talaga kitang magdamag na humalik sa sapatos niya. Sambit ni Zion. Kaagad na pinunasan ni Leah ang magkabilang pisngi niya. Saka siya dahan-dahang tumayo sa harapan nila. Ngayong nagawa ko ng gusto mo, ibigay mo na ang pera ko. Ani Leah. Pera mo? Okay, take this. Muling isinuksok ni Zion ang kanyang baril sa tagiliran niya. Sa kanya itinaas ang bag na hawak niya. Makalipas lamang ang ilang saglit ay kapuan ng laki ang mga mata ni Selena at Leah dahil sa ginawa ni Zion. Sinira kasi nito ang bag na siyang pinaglalagyan ng pera. What the? Napamura na lamang si Leah dahil sa ginawa ng lalaki. Ginagago mo ba ako? 3 milyon ang lahat ng yan. Gaya ng hinihiling mo kay Mr. Lastimosa. Pero ang boring naman kung tseke o lilibuhin lang ang bibigay ko sa'yo. Masasayang ang muscle sa magkabilang braso ko kapag ginawa ko yun. Walang hiya ka talaga. Lalapit pa sana si Leah nang muli siyang tutukan ng baril ng mga bodyguard ni Zion. May sinasabi ka? Sambit ni Zion habang nakasuot ng pilyong ngiti. Iritableng napaatras naman si Leah. Simulan mo na yan. Mahaba-habang damputin pa ang gagawin mo. Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Leah. Saka isa-isa niyang dinampot ang pera sa sahig. Napatawa na lang din tuloy si Selena habang pinapanood ang ginagawa nito. Naglagay ako ng hidden camera dito. Kapag sinubukan mong magpatulong sa iba para lamang damputin ang lahat ng yan, magbabayad ka. Ani Zion. Hinawakan niya ang kamay ni Selena at mabilis itong hinila palabas habang si Leah ay iritableng sinamaan sila ng tingin. Nang makasakay sila sa kotse ni Zion ay hindi makapaniwala si Selena. Tawang-tawa pa rin siya sa ginawa nito sa nanay ng lalaking dapat ay papakasal sa kanya. Ang gago mo sa part na yun. Kahit 3 milyon pa yun, hindi ako papayag na mamumulot ako ng maraming baryano. Sambit ni Selena, sabay hagalpak ng tawa. Ngumisi naman si Zion bago sumagot. Guess how much that 1 peso coin have? Hulaan mo kung ilang piso yung pupulutin niya. Ilan? 1 milyon? Literal na 1 milyon? Tumango si Zion bilang tugon. Ouch! Iniisip ko pa lang, nai-imagine ko nang napapahilot ng likod si Tita Leah. Paniguradong magrereklamo siya dahil sa ginawa mo. Well, magreklamo siya. Wala akong pakialam. Una pa lang to. Sa susunod na may mga api pa ulit sa'yo, hindi lang yun ang gagawin ko. Dahil sa sinabi ni Zion, ay bigla siyang niyakap ni Selena. Ikinagulat tuloy ito ng lalaki. Thank you, Zion. Thank you kasi kahit na sinusungitan kita, hindi ka napagod na tulungan ako.
Bakit naman ako mapapagod na tulungan ng asawa ko? Lumunok si Selena bago siya magsalita. Zion. Yes, Selena. May gusto kang sabihin? Kasi hindi mo ba talaga ako niloloko dun sa lahat ng sinabi mo tungkol sa akin? Dun sa mga alaalang nawala sa akin? Sa tingin mo ba talaga nagsisinungaling lang ako sa'yo? Na hindi totoo ang lahat ng sinabi ko? Hindi ko alam. Naguguluhan pa rin ako. Nakakaramdam ako ng lukso ng dugo dahil kay Ziggy. Pero ni katiting na alaala tungkol sa'yo o sa kanya, o kahit saan mang bagay na nag-uugnay sa atin, wala akong maalala. Huwag mo munang pilitin. Hindi rin naman kita pinipressure na alalahanin mo ang lahat. Basta sumunod ka lang sa gusto ko. Wala tayong magiging problema. Napalunok na lamang si Selena at hindi na nagsalita pa. Dumiretso na lamang sila sa bahay ni Zion. Tuwang-tuwa naman si Ziggy nang muling makita si Selena. Makalipas ang 6 na buwan. Malapit na ang birthday ni Daddy. Anong gift mo sa kanya, Mami? Tanong ni Ziggy habang kalaro si Selena. Hindi ko kasi alam kung kailan ang birthday ng Daddy mo. Pero sa tingin mo, ano bang gift ang sa tingin mong magugustuhan ng Daddy Zion mo? Appreciative naman po kasi si Daddy. Sigurado po ako magugustuhan niya ang kahit basta galing sa'yo. May ngiti sa mga labi ni Ziggy habang sinasabi ang mga katagang yun. Ilang days pa ba bago ang birthday niya? Pumunta na lang tayo sa mall at mag-shopping tayo. Mami, hindi ko po alam kung alam mo na to. Pero Daddy loves mini donuts. What if gawan na lang natin siya nun? Chocolate and vanilla na pinagsama ang gustong-gusto niya. Oh, magandang ideya nga. Pero mayroon tayong problema. Problema? Ano po yun, Mami? Hindi kasi ako marunong magluto, Ziggy. Hindi ako marunong sa kusina. Talaga po? Sabi ni Daddy, masarap ka daw po magluto. Kaya nagustuhan ka niya. Sa'yo nga daw po ako nagmana eh. Pero kung hindi mo po talaga kaya, magpatulong na lang po ulit tayo kay Yaya Lina. For sure alam niyang gawin yun. Ngumiti na lang si Selena bilang pagsang-ayon kay Ziggy. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pakikipaglaro sa bata hanggang sa mapagod ito. Makalipas ang 1 linggo. Happy birthday, Daddy! Happy birthday, Daddy! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Daddy! Nang marinig ang boses ni Ziggy na kumakanta ay dahan-dahan niyang binuksan ang magkabila niyang mata. Abot tainga ang ngiti niya matapos makita si Ziggy at si Selena na magkasama. Happy birthday! Sambit ni Selena, sabay abot kay Zion ng box na hawak niya. Ano to? Ginawa namin ni Mami yan para sa'yo, Daddy. Sana magustuhan mo. Dahan-dahang tinanggal ni Zion ang ribbon sa box na ibinigay ni Selena. Lalong lumaki ang ngiti niya matapos makita ang laman noon. Paano mo na lamang mahilig ako sa... Naputo lang sasabihin ni Zion nang biglang magsalita si Selena. Mini donuts? Ngumiti siya bago muling magpatuloy. Itong si Ziggy kasi ang nagsabi sa akin. Siya rin ang tumulong sa akin para magawa ko yan. Nako, napakabait talaga nitong anak ko. Kahit na minsan ay sinusungitan ko. Siyempre, Daddy. Love na love kaya kita. Good boy. Pero, Ziggy, si Mami mo kaya? Love din kaya ako? Nakangiting inikot ni Selena ang kanyang mga mata kay Zion. Tumayo ka na nga dyan. Naghanda na rin ako ng breakfast mo para makakain ka bago magtrabaho. Magtrabaho? Sinong may sabing magtatrabaho ako? Birthday ko kaya ngayon. Gugugulin ko ang araw na to para makasama ang mag-ina ko. Yay! Niyakap ni Ziggy ang kanyang daddy. Hinalikan niya rin ito sa noo. Sabay-sabay silang bumaba na animoy isang masayang pamilya. Nang matumbok nila ang kusina,
ay tumambad kay Zion ang isang maliit pang sorpresa para sa kanya. Abot tainga ang ngiti niya dahil doon. Thank you for doing this for my 26th birthday. Extra special. Akala ko'y hindi na ako magiging masaya ulit pero heto ka. Binago ang pananaw ko. Salamat sa pagbibigay ng panibagong magandang alaala sa akin, Selena. Sobrang salamat talaga. Deserve mo to dahil sa 6 na buwan na magkasama tayo. Ni minsan ay hindi mo pinaramdam sa akin na mag-isa ako. Hindi mo ko iniwan ng mga panahong down na down ako. Thank you for doing this, Selena. Lumapit si Zion kay Selena at yayakapin na sana niya ito nang biglang pumagitna si Ziggy. Mami, Daddy, tama na po ang pagmo-moment. Kumain na po tayo dahil nagugutom na po ako. Reklamo ni Ziggy. Bahagyang tumungo si Zion at ginulo ang buhok ni Ziggy. Ikaw talaga. Malapit na kami sa exciting party. Tama si Ziggy. Kumain na tayo dahil gutom na rin ako. Ayan, nakahanap ka pa ng kakampi mo. Kapwa tinawanan na lamang ni Selena at Ziggy si Zion. Naupo na sila sa hapag, tsaka nagsimulang kumain. Niyaya rin nila ang mga kasambahay bilang pakikisa sa pagdaraos ng selebrasyon ng kaarawan niya. Pagkatapos natin kumain, magsisimba tayo ha. Tayong 3. Ani Selena. Nagulat si Zion sa sinabi niya. Ramdam niya ang unti-unting pagbabago ng kanyang asawa, ngunit hindi lamang niya ito pinahahalata. Makalipas ang 2 oras. Yaya Lina, ikaw na ang bahala dito ha. I-distribute mo ang ibang pagkain at maghatid ka rin sa guardhouse. Hayaan mong matikman nila ang masarap na luto ng asawa ko. Nakangiting bili ni Zion. Yung mga bodyguards niyo po, hindi ko na po ba sila papabaunan ng pagkain? Tanungin mo na lamang sila, Yaya. I gotta go. Hinihintay na ako ng mag-ina ko sa kotse ko. Tumango na lamang si Yaya Lina. Kaagad naman niyang sinunod ang amo niya. Nang tumanggi ang mga bodyguards ni Zion na magdala ng pagkain, ay hinayaan na lamang ito ni Lina. Dumiretso pasok na lamang siya sa loob para sundin ang iba pang utos ni Zion. Makalipas ang 2 oras, parang nagugutom ako ulit, Daddy. Pwede bang kumain muna tayo ulit? Ani Ziggy. Bahagya siyang nakatingala sa daddy niya habang nakahawak sa kamay nito. Kamot ulong sumagot si Zion sa anak. Nagutom ka ba dahil sa misa, anak? Hayaan mo't kakain na tayo, okay? Pero saan mo ba gusto? Gusto ko po sa Jollibee, Daddy. Gusto ko ng Chicken Joy. Okay, sige, tara. Lalong hinigpitan ni Zion ang hawak niya sa kamay ni Ziggy. Dumiretso na sila sa pinagparkingan niya ng sasakyan. Malapit na sana sila nang bigla nilang makasalubong ang mga magulang ni Selena. Lolo? Lola? Ani Ziggy. Matapos niyang makumpirmang mga magulang ngayon ng mami Selena niya ay bumitaw siya mula sa pagkakakapit kina Zion. Saka tumakbo papalapit sa mga lolo niya. Lolo, Lola, I miss you po. Miss na miss ko na po kayo. Wika ni Ziggy habang nakayakap sa tig-isang binti ng lolo at lola niya. Ziggy, come here. Ani Zion sa anak. Bumuntong hininga si Alfonso. Tiningnan niya ng diretso ang kanyang anak at si Zion. Zion, pwede ko bang makausap ang anak ko kahit sandali lang? Alam kong pinaprotektahan mo siya. Pangakong wala akong gagawing masama. Tiningnan ni Zion si Selena. Nang tumango ito'y hinayaan niya nang makausap ni Selena ang ama. Nang lumapit si Selena sa mga magulang niya, ay mangiyak-ngiyak siyang niyakap ni Alfonso. Kamusta ka na, anak? Sobrang miss na miss ka na namin ng mami mo. Miss? Paano niya naaatim na sabihin yan sa akin ngayon? Gayong hindi naman kayo naging magulang sa akin. Ani Selena. I'm sorry. Nadala lang ng pangangailangan, anak. Ginawa niyo akong pambayad utang. Nilayo niyo pa ako sa mga taong mahal ko at sa pamilya ko.
Inabuso niyo ang pagkakaroon ko ng amnesia para gamitin ako sa mga gusto niyo. Galit na sambit niya dito. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero anak, pakinggan mo naman ako. Ginawa ko yun kasi ayokong mawala ang kumpanyang iniingatan ko ng napakatagal. Ayokong maglaho ng tuluyan ng legacy ng mga lastimosa. Kaya ako nagamit man kita para sa pangarap kong huwag bumagsak ang kumpanyang nagdadala ng apelyido natin. Pasensya na anak. Patawarin mo rin ako dahil alam kong hindi ako naging mabuting ama sa iyo. Napalunok si Selena. Iyon ang unang beses na nakita niyang lumuha ang tigasin niyang ama. Pag-usapan na lamang natin to sa susunod na araw. Huwag ngayon, dahil ayoko masira ang kaarawan ng asawa ko dahil lamang sa kagagawan niyo. Matapos sabihin ni Selena yon ay niyayanan niya si Zion sa loob ng kotse. Walang imik namang pinasok ni Zion si Ziggy sa loob. Kaagad silang umalis at dumiretso sa pinakamalapit na Jollibee para kumain. Habang magkasama sila ay kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Selena. Hindi naman na ito kinestyon pa ni Zion. Kinagabihan, nang pumasok si Zion sa kwarto ni Ziggy ay wala roon si Selena. Ang naabutan niya lamang doon ay ang anak niyang kasalukuyan nang natutulog. Kaagad siyang nagtungo sa security room. Pinanood niya ang lahat ng CCTV footage at natagpuan niya sa pool area si Selena. Mukhang may bumabagabag sa iyo ah. Ayos ka lang ba? Tanong ni Zion. Naupo siya sa tabi ni Selena at inilublob ang paa sa pool. Lumunok si Selena bago magsalita. Hindi mo naman ako kailangan samahan dito. Maaga pa ang pasok mo bukas. Ayokong mapuyat ka ng dahil sa akin. Mauna ka na sa loob. Susunod na lamang ako kapag inaantok na ako. Mahinang sagot nito sa kanya. Iniisip mo pa rin ba yung kanina? Bumuntong hininga si Zion bago muling magsalita. Kung may gusto kang i-open up, sabihin mo lang. Hindi kita i-judge. Promise. Sandaling sinulya pa ni Selena si Zion bago niya muling binalik ang tingin sa tubig. Hindi ko na alam kung anong dapat kong maramdaman. Hindi ako yung tipong nagdadrama ng ganito dahil ayaw na ayaw ko ng drama. Pero gulong-gulo na kasi ako, Zion. Gulong-gulo na yung isip ko. Gusto kong malinawan pero ayaw ko rin naman kumausap ng kahit sino sa kanila. Ewan ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Isipin mo na lang kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Ang piliin mong desisyon, yung hindi mo pagsisisihan sa huli. Alam ko namang matapang ka. Kaya nga nahirapan ako makuha ka eh. Pero iba na ang araw ngayon. Wala na tayo sa nakaraan. Narito na tayo sa realidad. Kaya harapin mo na yung pinagmumulan ng takot mo. Matapos sabihin ni Zion yun, ay dahan-dahan niyang hinawakan sa likod si Selena at hinimas ito. Alam kong kaya mong malampasan yan. Darating din ang araw na magiging handa kang harapin ang totoo. Kapag nangyari yun, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Dahil higit kanino man, sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. Lumunok si Selena. Humarap siya kay Zion at ginitian ito. Mula nang nagkasama tayo dito sa iisang bubong, madalas kitang sungitan. Pero bakit sa kabila ng pagsusungit ko sa'yo, hindi pa rin nagbabago ang trato mo sa akin? Ngumiti si Zion bago magsalita. Nakalimutan mo na bang nanghako akong tutulungan kitang makaalala? Isa yun sa paraan ko para tulungan ka. Ang tiyaga akong suyuin ka, gaya ng ginagawa ko noon. Kung naaalala ko lang sana ang nakaraan, baka hindi ko na kailangang magdalawang isip. Hindi ko na kailangang pigain ang utak ko para lang malaman ang lugar mo sa buhay at sa puso ko. Minsan napapagod na rin ako eh. Pero wala akong choice. Kailangan ko magpakatatag para sa sinasabi ninyong pamilya ko. Huwag kang panghinaan ng loob. Isang araw magigising ka na lang na naaalala mo na ang lahat. Matapos magsalita ni Zion ay tumayo na ito.
Hinalikan lamang niya sa ulo si Selena, saka ito nagpa siyang pumasok sa loob at umakit na sa kwarto. Pag-akyat ni Zion ay pinagmasdan pa rin naman niya ang asawa niya kahit pa nasa malayo ito. Makalipas ang 1 taon, nagising si Selena dahil sa sobrang kirot ng kanyang ulo. Napapasigaw na lamang siya dahil sa sakit. Dito ka lang, Ziggy ah. Dadaling ko lang si Mami sa ospital, okay? Papupuntahin ko si Yaya Lina para alagaan ka. Sambit ni Zion sa anak. Tell her na magpagaling ah. I don't want to lose Mami. Sambit ni Ziggy. Hindi na sumagot pa si Zion. Binuhat na lamang niya ang nakapikit at nakasabunot sa kanyang ulo na si Selena. Yaya Lina, ikaw na muna ang bahala kay Ziggy. Dadalhin ko si Selena sa ospital. Utos ni Zion. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito. Nagmadali na siya sa paglalakad patungo sa kotse niya. Ni hindi na nga siya nakapagbihis. Sa 1 oras na pagmamaneho ay halos inabot lang ng 15 minuto kay Zion. Nang marating nila ang ospital ay kaagad niyang dinala sa emergency room si Selena. Makalipas ang ilang oras, "Kumusta ang asawa ko, Dok?" Bungad ni Zion matapos makitang lumabas na ang doktor na nag-check up kay Selena. "She's fine. Kailangan lang niya magpahinga pa. Maaari na siyang ilipat mamaya sa private room." Dahil sa sinabi ng doktor ay nakahinga ng maluwag si Zion. Hindi na siya nagdalawang isip na ilipat si Selena sa mas maayos na kwarto para makapagpagaling ito ng mas maayos. Lumipas ang ilang araw. "Release na ang discharge papers mo, love. Makikita mo na ulit si Ziggy." Ani Zion habang tinitingnan ang mga papel na hawak niya. "Miss na miss ko na ang munting kayamanan ko. Buti na lamang at lalabas na ako dito." Dahil sa sinabi ni Selena, ay nilingon siya ni Zion ng may pagtataka. "Anong sabi mo? Miss na miss ko na yung munting kayamanan ko? Naalala mo na si Ziggy?" "Oo, hindi ko naman siya nakalimutan ah. Tsaka ikaw, asawa kita hindi ba? Plano pa nga nating magpakasal kapag 5 years old na si Ziggy para siya ang ring bearer natin." Dahil sa narinig ay abot taingang niyakap ni Zion si Selena. Halos masakal na nga niya ito dahil sa higpit ng yakap niya. "Salamat sa Diyos at bumalik na ang alaala mo," bulong ni Zion. Dahil sa magandang balitang nangyari ay abot tainga ang ngiti ni Zion hanggang sa makauwi sila. Mahigpit na yakap naman ang siyang sinalubong ni Ziggy sa ina. "I miss you so much, Mommy. Buti na lamang po at nakalabas ka na sa ospital." Sambit ni Ziggy habang ang maliit niyang mga braso ay nakayakap kay Selena. "Sobrang namiss rin kita, munting kayamanan ko." Nang marinig ang sinabi ni Selena ay napangiti rin si Ziggy. "Narinig mo yun, Daddy? Tinawag ako ni Mami na munting kayamanan. Wala po yatang talabang black magic ni Lola sa kanya eh." Kapwa tumawa sina Zion at Selena. Makalipas lamang ang ilang saglit ay may dumating na mga bisita. Paglingon nila dito ay bumungad sa kanilang paningin ng mga magulang ni Selena. "Lolo! Lola!" sigaw ni Ziggy. Yumakap ang bata sa kanila. Nakangiti naman silang sinalubong ni Selena. "Anak, Ani Alfonso, hindi niyo na po kailangan mag-explain, Mommy, Daddy. Naiintindihan ko na po ngayon. Mas dapat nating pagtuunan ng pansin itong apo nyo. Lumalaki na si Ziggy. Mas kailangan ng tutukan ng pag-aalaga sa kanya." Hindi naman makapaniwala si Alfonso. Alam kasi niya kung gaano kalaki ang kasalanan niya sa kanyang anak. Pero nagawa pa rin nitong patawarin siya. Naiwang mag-isa si Selena dahil abala si Zion sa pagbabantay kay Ziggy at sa lola niya. Nilapitan ni Alfonso si Selena. Niyakap niya ng mahigpit na mahigpit ang kanyang anak. "Anak, alam kong napakabigat ng kasalanan ko sa'yo. Alam ko rin na walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero salamat. Maraming salamat dahil kahit hindi ako naging mabuting ama sa'yo,
pinatawad mo pa rin ako. Tatay kita. Kahit anong mangyari, magulang kita. Kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, ako pa kaya na tao lang. Matapos sabihin ni Selena yon ay mangiyak-ngiyak niyang niyakap ang kanyang ama. Makalipas ang 1.5 taon ay ikinasal na nga ang dalawa. Nagkaroon rin sila ng isa pang anak na pinangalanan nilang Zillian. Dahil doon ay namuhay ng masaya ang pamilya ni Selena. Wala na rin siyang mahihiling pa kung hindi ang kaligtasan ng mga taong minamahal niya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. If you like this story, please don't forget to like, comment, and subscribe for more wonderful stories. Paalam!